Sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino, may isang tahimik na krisis na nagaganap araw-araw. Nakikita natin ito sa paunti-unting pag-urong ng budget, sa pagtaas ng presyo ng pritong isda, sa mas mahal na pamasahe dahil sa pagtaas ng diesel at sa kaba ng mga breadwinner kung aabot ba ang sweldo hanggang katapusan ng buwan. Bilang isang behavioral economist, nakikita ko na madalas nating sinisisi ang mga palengke, ang world oil prices, o ang mga desisyon sa Malacanang. Ngunit paano kung ang tunay na ugat ng mahal na bilihin at kabadong ekonomiya ay hindi lang matatagpuan sa lupa? Paano kung ang sagot ay nakatago sa isang bahagi ng karagatan na madalas nating makita sa balita, ngunit bihirang intindihin bilang isang isyu na direktang bumubutas sa ating mga pitaka? Dito papasok ang konsepto ng West Philippine Sea. Sa pananaw ng economics, hindi ito isang simpleng mapa na may mga guhit na pinag-aagawan ng mga politiko. Ito ay isang dambuhalang tindahan at bodega ng yaman sa labas ng pintuan ng Pilipinas. Naglalaman ito ng isda, potensyal na langis at gas at mga rutang dinadaanan ng pandaigdigang kalakalan. Ang kabuhayan na nakadugtong dito ay umaabot mula sa mga mangingisda sa Zambales hanggang sa pamilyang bumibili ng galunggong sa Maynila. Kapag nagkaroon ng pagkagambala sa supply chain na ito, ang epekto ay hindi lang nararamdaman sa mga military radar, kundi sa mismong presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating mga lokal na pamilihan. Kaya naman ipasok natin ang pangunahing palaisipan bakit ang isang barkong pandigma ng Japan ay posibleng magligtas ng bilyon-bilyong dolyar para sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi ito dahil may taglay itong mahika o dahil parang anime battleship ito na biglang susulpot para tapusin ang problema. Sa mundo ng macrofinance at geopolitics, ang pinakamahalagang function ng isang barko ay kadalasang hindi ang pagpapaputok ng armas. Ang pinakamalaking halaga nito ay ang deterrence o pagpigil sa iba na gumawa ng mas mahal at mas mapanirang gulo. Ito ay isang senyales sa merkado na nagpapanatili ng balanse sa isang napakahalagang economic zone. Gawin nating mas malinaw. Ang isang barko sa ating usapan ay simbolo ng isang mas malaking pagbabago sa estruktura ng rehiyon. Kumakatawan ito sa mas malalim na Japan-Philippines Defense Cooperation, joint exercises at posibleng paglipat ng mga kagamitan. Noong 2026, nakita natin ang partisipasyon ng Japan sa mga joint maritime exercises kasama ang Pilipinas at iba pang kaalyado. Ang mga hakbang na ito ay hindi lang usaping militar. Ito ay mga market signals na nagpapababa ng risk premium sa rehiyon. Ang tanong ay, paano eksaktong nagiging pera at pagkain sa ating hapagkainan ang mga estratehiyang pandagat na ito? Himayin natin ang mekanismo. Unang daloy ng ating pagsusuri. Ang Exclusive Economic Zone o EEZ ay hindi lamang isang legal na termino sa ilalim ng international law, ito ang mismong ekonomiya ng ating hapagkainan. Sa konsepto ng behavioral economics, ang pag-uugali ng merkado ay nakadepende sa katiyakan ng supply. Kung nawalan ng kontrol ang Pilipinas sa bahagi ng EEZ nito, ang unang tama ay hindi agad mararamdaman sa stock market sa Makati. Mararamdaman ito sa mga bangka ng mangingisda, sa pagbagsak ng supply ng isda, sa pagkawala ng kita ng mga coastal communities, at sa huli, sa masikip na budget ng pamilyang Pilipino dahil sa inflasyon ng pagkain. Tingnan natin ang mekanismo ng supply at demand. Ang EEZ ay nagbibigay sa Pilipinas ng eksklusibong karapatan na anihin ang yamang dagat sa loob ng 200 nautical miles. Ngunit kapag may puwersang panlabas na pumipigil sa pangingisda, nagsasagawa ng harassment o lumilikha ng takot, nagbabago ang risk appetite ng mga mangingisda. Bumababa ang access sa supply dahil hindi sila makapunta sa mga produktibong lugar. Kapag bumaba ang supply ng isda sa merkado habang pareho pa rin ang demand, ang natural na reaksyon ng merkado ay ang pagtaas ng presyo. Ang simpleng isda ay nagiging isang luxury good na nagdudulot ng matinding economic pressure sa masa. Ang Pilipinas ay may napakalaking structural advantage. Tayo ay isang archipelagic na bansa na may malaking maritime base at natural na fishing economy. Nakapwesto tayo sa isang napaka-strategic na lokasyon sa gitna ng Indo-Pacific,
Sa teorya ng comparative advantage, kung maayos at ligtas ang ating maritime domain, ito ay isang dambuhalang makina ng paglago. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa trabaho, logistics, pag-unlad ng mga daungan at mga industriyang nakadugtong sa dagat. Ang karagatan ay dapat sanay isang asset na nagbibigay ng yaman, hindi isang liability na nagdudulot ng takot at pagkalugi. Ngunit narito ang limitasyon sa ating realidad. Hindi sapat ang ating law enforcement vessels, kulang tayo sa maritime surveillance, at mabagal ang ating modernization program. Maraming lokal na mangingisda ang walang kapital o kapasidad na lumayo sa mas ligtas ngunit mas produktibong fishing grounds kapag may banta. Kapag mahina ang ating maritime presence, ang ating EEZ ay nagiging parang isang napakalaking sari-sari store na ikaw nga ang may-ari sa papel, pero may ibang grupo na nakatambay at kumokontrol sa pinto. Ang kawalan ng seguridad ay nagdudulot ng market failure kung saan hindi natin mapakinabangan ang sarili nating yaman. Gamitin nating halimbawa ang isang mangingisdang Pilipino na dati malayang nakakapangisda sa mas malayong bahagi ng West Philippine Sea. Dahil sa harassment, siya ay napipilitang lumapit sa mas mababaw at overfished na lugar. Ang epekto nito ay direktang tumatama sa presyo ng galunggong, tuna at iba pang seafood sa mga palengke sa Metro Manila. Ang pagtaas ng presyo na ito ay hindi humihinto sa palengke. Tumatama rin ito sa mga fish traders, sa gastos ng cold storage at sa overhead expenses ng mga maliliit na karinderya at restaurant. Ang isang insidente sa dagat ay may multiplier effect na nagpapabigat sa buong ekonomiya. Ang pinakamalaking panganib, kapag nawala ang access natin sa sariling dagat, ang Pilipinas ay mas mapipilitang umasa sa imported food. Sa pananaw ng macroeconomic stability, kapag mas umaasa ang isang bansa sa import, mas nagiging exposed tayo sa paggalaw ng exchange rate, sa pagtaas ng global freight cost, at sa pandaigdigang supply disruption. Kapag humina ang piso laban sa dolyar, mas lalong nagmamahal ang imported na isda. Sa madaling sabi, kapag mahina ang ating pisikal na kontrol sa dagat, nagkakaroon ng structural inflation, mas nagmamahal ang ulam sa mesa nang wala tayong magawa. Pangalawang daloy, ang nawawalang dagat ay nangangahulugan ng nawawalang dolyar. Ang pinsala sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang usapin ng pambansang pride o sovereignty. Sa wika ng economics, ito ay tungkol sa opportunity cost. Ito ang mga isdang hindi nahuli, ang natural gas na hindi na-explore at na-develop, ang libu-libong trabaho na hindi nalikha, at ang mga dayuhang pamumuhunan na hindi tumuloy dahil sa takot. Bawat araw na hindi natin nagagamit ang ating EEZ ay kumakatawan sa bilyon-bilyong pisong potensyal na yaman na naglalaho na sanay nagamit para sa infrastruktura at edukasyon. Paano gumagana ang mekanismong ito? Kapag ang isang maritime area ay itinuturing na contested o may mataas na tensyon, biglang tumataas ang risk premium ng lugar na iyon. Ang mga kumpanya ng energy exploration ay magdadalawang isip na magpasok ng kapital. Ang insurance cost para sa shipping at offshore operations ay tataas ng husto. Ang mga bangko ay magiging sobrang maingat sa pagpapautang para sa mga proyekto doon. Dahil dito, ang gobyerno ay mapipilitang ilaan ang limitadong budget nito sa depensa at import substitution imbes na gastusin ito sa mga serbisyong panlipunan na mas kailangan ng mamamayan. May napakalaking potensyal ang Pilipinas sa offshore energy at marine economy na kilala rin bilang blue economy. Kung stable lamang ang security environment, maaari tayong magkaroon ng malawakang energy exploration, port development, pamumuhunan sa cold chain facilities, ship repair hubs, fisheries processing plants, at emerging coastal tourism. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang katawan ng tubig. Ito ay isang potensyal na industrial policy na nakalubog sa tubig. Ito ay isang blueprint para sa industrialisasyon na naghihintay lamang ng sapat na seguridad upang maipatupad. Ngunit narito ang malupit na batas ng pananalapi. Walang security guarantee, walang investor. Ang kapital ay duwag sa kalikasan nito. Hindi ito pumapasok sa mga lugar na parang laging may nakaambang gulo bukas.
Bakit maglalagay ng bilyon-bilyong dolyar ang isang energy consortium sa isang lugar kung saan maaari silang itaboy ng mga barko ng ibang bansa anumang oras? Ang kawalan ng predictability ay ang pinakamalaking kalaban ng long-term investment. Hanggat walang malinaw na deterrence, ang ating blue economy ay mananatiling isang magandang pangarap sa papel lamang. Iugnay natin ito sa isang konkretong halimbawa, ang Malampaya gas field at ang lumalaking pangangailangan ng Pilipinas para sa domestic energy. Kapag paubos na ang ating sariling gas at hindi tayo makapag-explore ng bagong source sa West Philippine Sea dahil sa tensyon, ano ang mangyayari? Masaasa ang bansa sa mahal na imported fuel tulad ng coal at LNG. Kapag mahal ang fuel, automatikong apektado ang presyo ng kuryente. Ang mahal na kuryente ay magpapataas sa gastos ng cold storage ng isda, sa logistics ng bigas, at sa operasyon ng mga pabrika. Ito ay isang chain reaction ng pagtaas ng presyo. Kaya't ang huling epekto nito ay napakabigat. Kung mahina ang maritime security, mas mataas ang ating energy import dependence. Kung mataas ang ating energy import dependence, mas vulnerable ang ating piso, tataas ang inflation, at liliit ang purchasing power ng household budget. Sa dulo ng araw, ang conflict sa dagat na tila napakalayo sa atin ay nagiging direktang dagdag singil sa ating Meralco bill, dagdag pasahe sa jeepney at dagdag gastos sa pagbili ng delata sa sari-sari store. Ang geopolitical risk ay nagiging economic burden ng ordinaryong mamamayan. Ikatlong daloy. Sa ganitong sitwasyon, bakit mahalaga ang presensya ng barkong pandigma ng Japan? Para maging malinaw, ang barko ng Japan ay hindi ang magic bullet na solusyon sa lahat ng problema. Ngunit sa lengguwahe ng geopolitics at game theory, napakahalaga nito bilang isang deterrence signal. Sinasabi nito sa rehiyon na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Ipinapakita nito na ang anumang panggigipit o agresyon sa West Philippine Sea ay magkakaroon ng mas malawak na diplomatic, economic at strategic cost para sa sinumang aggressor. Pinapataas nito ang presyo ng pananakot. Sa maritime security, presence matters. Kapag may barkong kaalyado sa paligid na nagsasagawa ng joint patrols, nagbabahagi ng radar data at nagbibigay ng training, tumataas ang cost ng coercion. Hindi nito automatikong inaalis ang tensyon sa tubig, ngunit binabawasan nito ang posibilidad na may isang malaking aktor na kikilos nang walang pakundangan dahil alam nilang may nakabantay at may kapalit ang kanilang aksyon. Sa merkado, ang ganitong klaseng presensya ay naggibay ng predictability na siyang kailangan upang mapababa ang risk premium sa lugar. Tandaan natin na napakalakas ng maritime expertise ng Japan. Mayroon silang mahabang karanasan sa Coast Guard capacity building, maritime domain awareness at advanced defense technology. Ayon sa mga ulat, mas pinalalim pa ng Japan at Pilipinas ang kanilang defense cooperation sa pamamagitan ng Reciprocal Access Agreement. Ang mga kasunduang ito ay nagpapalakas ng interoperability o ang kakayahan ng dalawang bansa na gumalaw ng sabay at magkaintindihan sa dagat. Ang teknolohiya at kaalaman ng Japan ay isang malaking tulong upang i-modernize ang ating sariling kapasidad. Subalit dapat din nating makita ang mga limitasyon at ruiro. Hindi pwedeng umasa ang Pilipinas sa Japan na parang isang nakatatandang kapatid na laging sasalo ng suntok para sa atin. Ang Japan ay may sariling constitutional, political at budgetary limits pagdating sa paggamit ng militar. Bukod pa rito, kapag lumalakas ang military signaling kasama ang mga kaalyado, maaari rin itong mag-imbita ng mas mataas na diplomatic at economic pressure mula sa mga bansang kalaban. Kailangan itong balansehin ng maingat upang hindi mauwi sa isang ganap na arms race na makakasira sa kalakalan. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga trilateral at multilateral naval drills ng Pilipinas, US at Japan sa South China Sea. Nagsagawa sila ng joint naval drills malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo habang may mga dayuhang barko na nagmamasid sa di kalayuan. Ito ay isang napakalinaw na halimbawa ng presence as a signal. Hindi sila nagpaputok ng baril, ngunit ang mismong paglalayag ng magkakasama ay isang pahayag na nagpapatibay sa freedom of navigation at nagpapakita ng nagkakaisang prente laban sa anumang monopolyo sa karagatan. Ang epekto nito
sa ating ekonomiya? Kapag mas credible ang ating maritime defense dahil sa tulong ng mga kaalyado, mas nagiging kampante ang ating mga mangingisda, ang mga port operators, shipping companies at mga investors. Hindi dahil nawawala na ang lahat ng risk, kundi dahil mas malinaw na may sistema ng pagbabantay. Sa mundo ng economics, ang seguridad ay parang ilaw sa isang madilim na palengke. Kapag maliwanag at may nagpapatrolya, mas maraming negosyante ang nagtitinda, mas maraming mamimili ang pumupunta, at mas maraming kapital ang namumuhunan ng walang takot. Ikaapat na daloy. Bakit nga ba ginagawa ito ng Japan? Dapat nating intindihin na hindi ito isang charity project. Ang pagtulong ng Japan sa Pilipinas ay hindi lamang nakabase sa shared democratic values, kundi dahil ang West Philippine Sea ay isang kritikal na bahagi ng economic lifeline ng Japan. Bilang isang behavioral economist, nakikita ko ito bilang isang rational na desisyon ng isang bansang nagpoprotekta sa sarili nitong supply chain. Ang kanilang presensya dito ay isang estratehikong pamumuhunan upang matiyak na ang kanilang sariling makinarya ng ekonomiya ay hindi titigil sa pag-ikot. Tingnan natin ang economic structure ng Japan. Sila ay isang bansang lubos na nakadepende sa importasyon ng enerhiya at raw materials para sa kanilang industriya. Napakalaking bahagi ng kanilang oil, LNG at maritime trade ang dumadaan sa South China Sea patungo sa Northeast Asia. Kapag nagkaroon ng blockade, matinding harassment o military crisis sa rutang ito, ang epekto sa Japan ay magiging katastropiko. Titigil ang kanilang mga pabrika, tataas ang fuel prices, papalo ang shipping insurance, at masisira ang kanilang export schedules. Ang krisis sa ating dagat ay krisis sa kanilang ekonomiya. Kaya naman ang barko ng Japan sa paligid ng Pilipinas ay parang isang insurance premium. Sa pananaw ng cost-benefit analysis, mas mabuting gumastos ang Tokyo ngayon ng ilang bilyong yen para sa deterrence, joint patrols at Coast Guard capacity building sa Pilipinas kaysa magbayad mamaya ng trilyon-trilyon na yen na pinsala kapag nasira ang kanilang supply chain dahil sa isang digmaan o blockade. Ito ay isang risk mitigation strategy. Ipinagtatanggol nila ang kanilang sariling interes sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na bantayan ang sarili nitong bakuran. Ang Japan ay may natatanging posisyon. May kakayahan itong magbigay ng high-quality vessels radar systems at defense technology nang hindi nagdadala ng parehong bigat ng geopolitical baggage tulad ng Estados Unidos. Hindi kailangang sakupin ng Japan ang role ng US bilang global superpower. Pwede itong gumanap bilang isang regional stabilizer na nakatuon partikular sa maritime order at supply chain security. Ang kanilang diskarte ay mas tahimik, mas nakatutok sa capacity building, at mas madaling tanggapin sa domestic politics ng maraming bansa sa Southeast Asia. Ngunit may mga limitasyon din ang paggalaw ng Japan, ayaw nilang direktang maipit sa isang malaking conflict. Kailangan nilang balansehin ang kanilang relasyon sa US bilang pangunahing kaalyado, sa China bilang malaking trading partner sa ASEAN, at sa sarili nilang domestic public opinion na may malakas na anti-war sentiment. Kaya ang galaw ng Japan ay laging calculated at kalibrado, sapat para magpadala ng malakas na mensahe ng deterrence pero hindi sobra para magmukhang naghahanap sila ng giyera. Ito ay isang maselang sayaw sa gitna ng nag-uumpugang bato. Gamitin natin ang simpleng analogy na ito. Kung ang iyong sari-sari store ay umaasa sa isang delivery truck na laging dumadaan sa isang kalsadang maraming hold-upper, hindi sapat na sabihin mong bahala na. Bilang isang rasyonal na negosyante, magbabayad ka ng gwardya, maglalagay ng CCTV, magpapakabit ng ilaw at kukuha ng insurance. Para sa ekonomiya ng Japan, ang West Philippine Sea at ang South China Sea ay ang mismong kalsadang iyon. Ang mga barko at tulong na ibinibigay nila sa Pilipinas ay ang kanilang CCTV, ilaw at gwardya upang matiyak na tuloy-tuloy ang dating ng kanilang delivery. Ikalimang daloy. Ano ba talaga ang mapapala ng Pilipinas dito at ano ang mga ilusyon na dapat nating iwasan? Oo, makakatulong ng malaki ang Japan sa ating maritime security pero hindi nito automatikong aayusin ang lahat ng ating problema.
Hindi papalitan ng barko ng Japan ang pangangailangan nating palakasin ang sariling Coast Guard capacity. Hindi nito aayusin ang ating fisheries policy, ang ating fuel strategy at ang ating industrial planning. Kung aasa lang tayo sa tulong ng iba nang walang internal reforms, tayo ay nahuhulog sa tinatawag na moral hazard. Para maging tunay na economic gain ng defense cooperation na ito, kailangan itong ikabit sa isang matibay na domestic policy. Dapat itong sabayan ng pagbili ng mas maraming patrol vessels natin, pagtatayo ng mas maayos na ports, pagbibigay ng tamang fuel subsidy para sa mga mangingisda, paggawa ng cold storage facilities, at pagpapalakas ng fish processing industry. Kung puro photo op lang ang gagawin kasama ang mga dayuhang barko, makikita lang natin sila sa balita, pero walang dagdag na kita na papasok sa bangka ng ating mga mangingisda. Ang depensa ay dapat may kakambal na pag-unlad. May napakalaking pagkakataon ng Pilipinas na gamitin ang partnership na ito sa Japan para bumuo ng isang mas modernong maritime economy. Maaari nating palakasin ang mga pasilidad sa Subic, Batangas, Palawan at iba pang maritime hubs. Maaari tayong lumikha ng libu-libong kalidad na trabaho sa ship repair, seafood processing, Coast Guard logistics, port services at surveillance technology. Ang pagpasok ng security assistance ay dapat magsilbing catalyst para sa foreign direct investment sa ating mga coastal areas. Ito ang tunay na multiplier effect ng isang matalinong polisiya. Ngunit ang panganib ay ito. Kung tayo ay magiging masyadong dependent sa external security partners at nakalimutan nating ayusin ang ating sariling sistema, isa pang malaking panganib ay ang masyadong gawing military issue ang lahat ng bagay habang napapabayaan ang aspeto ng kabuhayan ng mangingisda, food security at energy planning. Kapag nangyari ito, parang bumili tayo ng pinakamahal at pinakamatibay na kandado para sa ating pinto, pero sira at tumutulo pa rin ang bubong ng ating bahay. Ang seguridad na walang economic security ay isang huwad na kaligtasan. Isipin natin ang pamilya ng isang OFW. Nagpapakahirap silang magpadala ng remittances mula sa Dubai, Tokyo o Singapore patungo sa Pilipinas. Ngunit pagdating ng pera dito, mabilis itong nauubos dahil sa mahal ng bigas, isda, kuryente at pamasahe. Kung ang kawalan ng seguridad sa West Philippine Sea ay patuloy na nagpapataas sa presyo ng pagkain at enerhiya, ang pinaghirapang remittance ng OFW ay parang laging hinahabol at kinakain ng inflation. Ang macroeconomic stability ng bansa ay direktang nakatali sa kung gaano nating napoprotektahan ang ating mga resources sa dagat. Ang bottom line sa bahaging ito, kung tama ang paggamit ng Pilipinas sa kooperasyon sa Japan, maaaring bumaba ang risk premium sa ating karagatan, lumakas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa fisheries at energy sectors, at gumanda ang ating bargaining power sa rehiyon. Ngunit kung mali ang ating diskarte at puro tayo retorika, magiging headline lang ito sa balita. Maraming magagarang barko sa TV, pero pareho pa rin ang hirap, gutom at mataas na presyo sa palengke. Ang tagumpay ng diplomasya ay dapat nasusukat sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Ika-6 na daloy ang Pilipinas sa gitna ng geopolitical chessboard ng US, China, Japan, Korea at ASEAN. Dapat nating tandaan na ang Pilipinas ay hindi isang maliit at walang laban na pawn kung marunong lamang tayo maglaro ng ating mga baraha. Ngunit mabilis tayong magiging pawn kung puro emosyon ang nagpapatakbo sa ating foreign policy at wala tayong malinaw na long-term economic strategy. Tayo ay nasa pinakasentro ng nagbabanggaang interes at ang hamon ay hindi ang sumigaw ng pinakamalakas, kundi ang gumawa ng estratehiya na magpapalaki sa ating halaga. Tingnan ang ating lokasyon. Tayo ay nasa isang napaka-strategic na posisyon malapit sa Taiwan, South China Sea at sa mga pangunahing trade corridors ng Pasipiko. Kung maayos ang ating mga daungan, modernisado ang ating Navy at Coast Guard at malinaw ang ating logistics at energy policy, pwede tayong maging isang napakahalagang node sa regional supply chains. Gusto nilang dumaan dito? Dapat silang mamuhunan dito. Gusto nilang gamitin ang ating airspace at katubigan para sa transit? Dapat magkaroon ng economic spillover sa ating bansa. Ito ang tunay na leverage. Ngunit kung mahina ang ating domestic institutions, talamak ang katiwalian sa procurement, mabagal ang pagtatayo ng infrastruktura at laging reactive ang ating diplomasya,
ang Pilipinas ay magiging isang frontline state, ngunit hindi isang beneficiary state. Ano ang ibig sabihin nito? Tayo ang laging nasa unahan ng tensyon. Tayo ang nakakasagupa sa dagat. Tayo ang nagiging buffer zone, pero ibang bansa ang kumikita at nakikinabang sa regional stability na ating pinoprotektahan. Hindi tayo dapat pumayag na maging pain sa isang laro na hindi tayo ang mananalo. Ang ating estratehiya sa West Philippine Sea ay hindi dapat maging isang defense strategy lamang. Dapat itong maging isang food strategy, energy strategy, job strategy, port development strategy, at ASEAN diplomatic strategy. Kung titingnan natin ito bilang isang purely military issue, parang nagpapatakbo tayo ng isang jeepney na may napakalakas na busina, pero walang preno, walang reserbang gasolina, at hindi alam ng driver kung saan ang tamang ruta. Kailangan natin ng isang holistic na pananaw kung saan ang bawat hakbang sa diplomasya ay may katumbas na pag-unlad sa lokal na ekonomiya. Direksyon ng pagtatapos. Balikan natin ang unang eksena sa ating pagsusuri ang pamilyang Pilipino sa hapagkainan. Pagkatapos ng lahat ng ating tinalakay, ang tanong ngayon ay hindi na lang bakit mahal ang isda, kundi sino ang kumokontrol sa dagat kung saan nanggagaling ang isda natin. Hindi na lang bakit mahal ang gasolina, kundi gaano kaligtas ang rutang dinadaanan ng ating enerhiya. At hindi na lang bakit nandito ang barko ng Japan, kundi bakit handang gumastos ang Japan para hindi masira ang dagat na dinadaanan ng sarili nitong ekonomiya. Ibuod natin ang insight na ito. Ang barkong pandigma ng Japan ay hindi isang simpleng military drama. Ito ay isang floating insurance policy. Para sa Pilipinas, ito ay proteksyon sa kabuhayan, pagkain at enerhiya. Para sa Japan, ito ay proteksyon sa kanilang industrial survival. Ang pinakamahalagang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang kung sino ang may pinakamalaking barko. Ang tunay na laban ay kung sino ang mas mabilis makakaintindi na ang dagat ang mismong daan ng ekonomiya. At kapag nawala ang kontrol sa daang iyon, pati budget ng ordinaryong pamilya ay lulubog.